So narito na nga po mga idol, boxing update tayo ngayon na Oya Inoue. Idilaglag mismo ng kanyang boxing promoter dahil nga sa puro alibay at ayaw lumaban sa bansang Amerika. And bago tayo magpatuloy, please don't forget to like and subscribe. And pahit na rin po ng notification bell para ma-notify kayo. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, napakatagal na po na issue na ito. At ngayon po iniimbestigahan na, no? At alam naman natin si Inoue ayaw talagang lumaban sa bansang Amerika dahil sa napakaraming dahilan nga daw po, at nakita natin yung dahilan niya, no, or isang dahilan niya dahil hindi niya daw po gamay na gamay yung ring nga po doon sa Amerika at kasama na yung mga taong hindi niya kilala. Baka daw po ang mangyari ay mapagkaisahan siya at maging benta yung laban. So binabaligtad po ni Inoue ngayon ang sitwasyon na dapat nga po lumalaban siya sa bansang Amerika dahil syempre yan yung pinakamataas sa lahat, no? At alam naman natin kinikilala yung mga boksingerong lumalaban po sa Amerika. So dahil nga po sa posibleng mapurnadang laban nila sa May 6, 2024 ni Luis Nery, dahil nga itong si Luis Nery ay nakaban pa sa bansang Japan at matutuloy lamang yung laban nila kung sa Amerika mangyayari, ay lumabas ngayon ng issue kay Inoue. So sinasabi natin dito, mismong boxing promoter niya ay nilaglag siya at ayaw na po siyang suportahan. Marami kasing alibay si Inoue. So number 1, nakita natin kaya ayaw niyang lumaban sa bansang Amerika, hindi po siya magkakagamit ng tinatawag natin na pain reliever, tinuturok sa boksingero bago lumaban. Sabi niya pain reliever daw po yun, pero duda tayo doon at alam natin may laman po yun, may karga yun, no, na ipinagbabawal na gamot. Number 2 din yung drug test. Siguradong babagsak si Inoue dahil alam naman natin sa bansang Amerika lahat po ng boksingero dumadaan niya, no, sa matinding pagsusuri bago po sumabak sa loob ng ring, no. Kapag nagpositibo, automatically out na yan, no. At pangatlo, syempre yung sinasabi natin na paggamit niya ng gloves, no, papalitan niya kapag may nakitang hindi maganda o pabigat sa loob, which is magiging disadvantage na yung kay Inoue. At ito pang panghuli mga kaibigan, no, walang papabor po ng mga referee or mga judges dito kay Inoue kasi hindi niya po bansa, no. Nakita natin malinaw na malinaw yan. So dahil po sa pagtanggi ni Inoue at paulit-ulit na pag-ayaw sa paglaban sa bansang Amerika, ay posible po siyang matanggalan ng titulo. So bakit tatanggalan ng titulo? Hindi naman lumalaban. Well mga kaibigan, nasa rules kasi yan ng boxing, no. Kapag ang World Boxing Organization na nagdesisyon, wala po siyang magagawa. Dapat kasi kung ano yung pagdesisyon na laban, no, or may maghamon sa kanya sa Amerika o doon ganapin yung laban, dapat pumapayag po siya. Pag hindi siya pumayag, nakikita yung very obvious, may itinatago. Sa kabilang side naman, si Casimero Angas ng Pinas, no, at nagbabakasyon siya ngayon ng ating idol, nakahanda pa rin sa posibleng maging laban or pumalit siya dito kay Luis Nery sa May 6, 2024. Pero malabo na kasi mangyari sa Japan yung laban dahil lagi na nga lang po doon at pumapabor na lang sa Hapon na ito na si Inoue yung laban kapag doon lagi nangyayari. So titignan natin, posibleng sa Amerika po mangyari yung laban kung sakali nga pong pumalit itong si Casimero dito kay Luis Nery. So patuloy ko po kayong i-update mga kaibigan, and please wag na wag kakalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat.